Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Dahil sa naitalang kaso ng human bird flu sa Hong Kong, inspeksyon sa mga pasaherong dumarating sa NAIA, pinaigting! Grupong Piston, susunod-sunodin ang kilos protesta hanggat hindi bumababa ang presyo ng langis. Paglulunsad ng Public-Private Partnership o PPP ni Pangulong Noynoy Aquino, binulabog ng mga militante. Baka estudyante naman ng UP Manila, nagprotesta ng naka-short shorts laban sa budget cut. Tuloy-tuloy na pagaling ipambansang kamao Manny Pacquiao, lalong bakas sa huli niyang concert sa Amerika bago umuwi ng Pilipinas. Antonio Margarito, nakalabas na ng ospital. Umano'y pagawaan ng iligal na paputok sa Santa Maria, Bulacan, sinalakay. At pagdaraos ng simbang gabi sa mga mall sa Maynila, hindi napapayagan ng simbahang Katoliko. Masusing in-inspeksyon ang lahat ng pasaherong dumarating sa NAIA matapos maitalang panibagong kaso ng human bird flu sa Hong Kong. Pero pagtitiyak ng ilang eksperto, wala naman dapat ipangamba ang publiko dahil nananatiling bird flu free ang Pilipinas. At live mula sa NAIA, saksi si Mariz Umali. Mariz! Arnold, Vicky, bukod nga sa pagbabantay seguridad, todo alerto rin ang mga otoridad dito sa Ninoy Aquino International Airport para sa human bird flu. Matapos may maitalang kauna-una ang kaso ng sakit na ito sa Hong Kong sa loob ng 7 taon. Hindi lang sa mga bagahe ang todo inspeksyon ngayon, pati bawat pasahero masusing pinadaraan sa thermal scanner na ito. Kung tumunog ang alarm ng thermal scanner na ibig sabihin mataas ang temperatura, susuriin muli sila gamit ng ear thermometer at tatanungin kung inuubot sinisipon. Tinatanong din kung saan galing ang pasahero. After that assessment, if we feel na kailangan siya talagang i-check sa hospital, then we i-isolate na namin sila, and then we will conduct them to the dedicated hospital like RITM or San Lazaro Hospital. Pero paglilinaw ng NAIA, ganito na raw talaga sila kahigpit mula nang mauso naman ang AH1N1 virus noong nakaraang taon. At kahit pa wala na ang pandemic, tuloy pa rin ang kanilang paghihigpit. May nakaantabay pang mga medical personnel at mga hand sanitizer. Mahirap na raw malusutan, lalo pat daragsa ang marami nating kababayan ngayong magpapasko. Ang disease surveillance kasi continues, though tinanggal na yung pandemic status ng WHO. Hindi pa completely nagsisiro ang activity ng kagawaran ng quarantinas sa Department of Health pagdating sa points of entry. Maging ang Department of Health hindi nagpapabaya. Kahit wala pang naitatalang kaso ng bird flu sa Pilipinas, hindi naman daw nila ibinababa ang alerto para sa avian influenza. Ang avian influenza, marami ang pwedeng mamatay. Unlike nung sa H1N1, relatively mild ang presentation Sa Hong Kong lalong mas mahigpit. In-inspection pati ang bird garden kung saan iba't ibang klase ng ibon ang makikita. Tuloy din ang pag-monitor sa babaeng na-diagnose na may human bird flu. Gayon din sa kanyang asawa at anak na may kapareho niyang sintomas gaya ng lagnat at ubo na may dugo. Sa mainland China galing ang pamilya pero hindi pa matiyak ng mga doktor kung saan niya nakuha ang kanyang sakit. Arnold, Vicky, ayon sa mga medical experts dito sa NAIA, hindi kailangang mabahala o mangamba dahil may tuturing na isolated case lang naman ang naitalang kaso sa Hong Kong. Nananatiling bird flu free ang bansa at wala pang napapatunayang human-to-human transmission na influenza. Paalala lang po, laging maging handa, iwasang pumunta sa mga matataong lugar o yung mga crowded places. Lagi ring maghugas ng kamay at kapag may sakit, pumunta agad sa doktor. At live mula rito sa NAIA, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nagbanta ang Grupong Piston na kanilang susunod-sunurin ang protesta hanggat hindi bumababa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Saksi si Julio Segovia. Sa mismong tanggapan ng Shell sa Makati, ibinuhos ng transport group na Piston ang sama ng loob sa big time oil price hike nung Lunes na umabot sa 2 pesos sa diesel at 1.50 sa gasolina. Banta ng grupo, magkakasa sila ng serye ng mga kilos protesta. Suspecha nila, may kinalaman sa tumagas na FPIC pipeline ng pagtataas. Nananawagan kami sa Senado na
isama sa kanila investigasyon sa FTIC itong hindi makatarungang pagtaas na ginagawa ng Big Three. Hinarap sila ng tagapagsalita ng Shell. Matagal nang aminado ang Shell na mas magastos ang pagbabiyahe ng langis gamit ang mga tanker at barge na dating dumadaan lang sa tubo ng FPIC. Pero di raw nila ito pinapasa sa consumers. We've always been saying na hindi namin pinapatong po yung additional cost dito sa pipeline. Dahil nakasara pa rin ang pipeline, patuloy na nakakaranas ng shortage ang ilang gasolina ng Shell at Chevron. Pero ang tunay na dahilan daw ng oil price hike ay ang presyo sa world market. Ayon sa mga source sa oil industry, bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa world market nitong mga nakalipas na araw. Katumbas daw ito ng halos 50 sentimos na bawas presyo. Gayunman, hinihintay pa nila ang presyuhan ngayon at bukas para malaman ang magiging galaw sa presyo ngayong linggo. Kung katumbas lang ng 50 centavos ang ibinaba sa world market, posibleng hindi na raw sila mag-rollback. Short pa raw kasi ng 50 sentimos ang increase nila nung Lunes, kaya di pa rin sila todong nakakabawi. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Samantala, matapos ang magkasunod na sunog sa mga paggawa ng paputok sa Bulacan ngayong linggo, pinaigting ng pulisya ang kampanya kontra sa mga gumagawa ng iligal na paputok. Sa bayan ng Santa Maria, isang hinihinalang paggawa ng iligal na paputok ang ni-raid ng mga pulis. Saksi si Rafi Tima. Sinalakay ng Santa Maria Police ang isa paggawa ng iligal na paputok sa sitio Manggahan sa barangay Pulong Buhangin. Noong una, todo tanggi ang lalaking ito nang tanungin kung may paggawa ng paputok sa kanilang lugar. Bagay na hindi na ito na ipagkaila nang makita ng mga pulis ang 2,000 kwitis na nakaimbak sa kanyang bahay. Sa paghalugog pa ng mga pulis, nakita pa ang ilang gamit sa paggawa ng paputok na sinubukan pang itago sa ilalim ng mga dahon ng saging. Sa presinto umamin si Mang Benji Santa Maria, 30 taon na raw siyang gumagawa ng paputok. Pero ngayon lang daw siya hindi nakakuha ng permit. Dati pong meron ng lisensya ako. Ay, ala pong hanap buhay na iba kundi yan. Putol ang kanang braso ni Mang Benji. Resulta umuna ng aksidente dulot ng napagkatuwang kulbura sa kanilang ginagawang paputok ilang taon na ang nakararaan. Ayon sa PNP, ang mga aksidenteng tulad nito ang gusto nilang iwasan. Ano ba nangyayari pag walang permit? Siyempre, hindi regulated at hindi maayos ang paggawa. Sapagkat kung may mga permit sila, sumusunod sila doon sa mga regulasyon. Nag-surprise inspection din ang Santa Maria Police sa ilang pang tindahan ng paputok. Nang hanapan ng permit ang tindahang ito, 2009 to 2010 ang kanilang naipakitang papel. Sinubukang hanapin ng mga katiwala ang permit hanggang sa susunod na taon, pero hindi nila ito makita. Kami lang po tao lang po dito. Pero may permit ho ito ngayong taon? Sa maaga po Sa maaga pa po kami kumuha. Magpunta kayo sa opisina at titignan na yung mga papel. Sa Bukawi, Bulacan, na kadalasang dinarayo ng mga mamimili, sinisiguro ng mga tendero na ligtas at dekalidad ang kanilang mga paninda. Unang-una raw nilang tinitiyak, may permit ang mga pinagkukunan nila ng paputok. Ang inaon namin yung may label. Pangalawa yung makikita yung mga magagaling gumawa dapat hindi tangkilikin yung mga walang lisensya. Yun ang importante sa lahat. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Binulabog ng mga militante ang paglulunsad ni Pangulong Noynoy Aquino sa programang Public-Private Partnership ng gobyerno. Inibitahan ito ang mga negosyanteng mag-invest sa mga government project. Saksi si Sandra Aguinaldo. Laking gulat ng mga pulis at ng Presidential Security Group nang biglang sumalakay sa Marriott Hotel sa Pasay City ang mga rallyistang ito. Nagpumilit ang grupo makapasok sa hotel kung saan naroon si Pangulong Aquino. Pero itinaboy sila ng mga otoridad. Tutol ang grupo sa misyon ng pagtitipon sa hotel, ang paglulunsad ng Public-Private Partnership o PPP. Dito ilang proyekto ng gobyerno ang papayagang pondohan ng mga dayuhan at Pinoy na investor. Kabilang dito ang privatization ng LRT-1 at MRT-3, pagtatayo ng ilang airport at paggawa ng ilang expressway. Sa kabila ng protesta sa labas, tuloy ang pagbibida ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang programa. Magiging patas daw ang gobyerno sa pagtrato ng mga negosyante. Malinis at mabilis ang proseso ng negosyo at ang mga kontratang nilagdaan, pangangatawanan. The way forward is to move together in the broad light of day, where everything we do and how we do it
is clear, honest, and transparent. Magbibigay proteksyon pa nga ang gobyerno sakaling may hadlang sa pagbawi ng kanilang puhunan gaya ng kaso sa korte o sa regulatory agency ng gobyerno. Gayunman, hindi na raw sagot ng gobyerno ang mga market risk tulad ng garantiyang ibinigay ng gobyerno sa mga power supply contracts noong kasagsagan ng brownout noong dekada 90. Hindi tayo nga papasok doon sa katulad nung nangyari dati na yung take or pay sa power sector na talaga nagpalaki at nagpalobo ng ating utang. Conscious tayo na mabulitin yung mga mali na nakaraan. Pero di lang investors ang hinihikayat na gumasto sa Pilipinas, kundi maging mga turistang dayuhan. Kaya naman magpapatupad ang gobyerno ng limited open skies para makabiyahe sa Pilipinas ang mga airline ng ibang bansa at ang mga lokal na airline naman papunta sa ibang bansa. Tila benta naman ang mga proposal sa mga dumalo. Kami in particular sa San Miguel, gustong-gusto namin at sasalian namin lahat ng mga to. Sasali kami sa lahat ng bidding. I believe the international banking and investment community has high hopes and believes that this is a new day for the Philippines. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.